Max Part, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin para hanapin ka ng isang lalaki. At kung handa na kinatapos na po tayo, at muli, be inspired. At ang unang bagay mga super na dapat mong gawin upang hanapin ka palagi ng isang lalaki, huwag habulin o pilitin ang lalaking yan. Yan ang unang bagay kayo super na dapat mong gawin. Dapat hindi mo pinipilit yung lalaking yan at mas lalong hindi mo hinahabol. Dahil kapag ganyan ang ginawa mo, imbis na hanapin ka niya, ay tataguan ka pa niya. At mas lalong hindi niya makikita ang value mo. Pero pag siya ay hindi mo hinabol at mas lalong hindi mo siya pinilit, sa katagalan makukurious yan. At yung curiosity niya na yun, ang siyang magsisilbing daan upang mas lalo kanyang isipin. At lagi niyong tatandaan na kapag lalaki lagi kang iniisip, ang kasunod niyan ay kanyang hahanapin ka naman. Oo, ka-inspired. Kung gusto mo na hanapin ka niya o hanapin ka niya, dapat naiisip ka niya. Dapat palagi kang pumapasok sa isip niya. Since sa mga sikreto ka-inspired dapat mong gawin. Kahit anong mangyari. Kahit mahal na mahal mo siya, kahit sobrang miss na miss mo na siya, kahit inahanap-hanap mo siya, at kahit na sobrang sabik ka na sa kanya, huwag mong habulin, lalo na kung wala ka namang ginawang masama o wala ka namang ginawang mali. Huwag mong pilitin upang hindi siya kumawala lalo sa iyo at hindi siya magpahabol sa iyo. Alam niyo mga ka-inspired, ang lalaki ganyan yan eh. Kapag hinahabol-habol mo, kapag pinipilit-pilit mo, mas lalong kakawala, mas lalong tatakbo palayo sa iyo, mas lalong hindi makikita ang halaga mo, mas lalong babaliwalain ka, mas lalong titiisin ka. Pero tingnan nyo, kapag natiis mo, kapag nagawa mong sabihin, kinaya mong hindi siya habulin kahit na sobrang mahal mo siya, kinaya mong hindi mo siya pilitin kahit na sobrang gusto mong maging okay pa rin kayo, alam mo mga ka-inspired, maghintay ka na ng tamang panahon, babalik yan sa'yo. Sapagkat hanapin ka niya. Iisipin niya kung bakit, anong pinagmamalaki mo. Iisipin niya kung bakit hindi ka naghabol sa kanya, kung bakit hindi mo ginawa ng paraan upang bumalik siya sa iyo. 'Di ba? Isa 'yan sa mga sikreto. Kailangan mo lang magpatatag at magtiwala sa proseso. Magtiis at maghintay, ka-inspired. At ang pangalawang dapat mong gawin ka-inspired upang hanapin ka o hanapin ka ng isang lalaki, bigyan siya ng sapat na espasyo kung kailangan, kaysa paulit-ulit ka na magmakaawa. Yun ang pangalawa ka-inspired. Alam nyo, imbis na lagi ka nagmamakaawa dyan sa lalaki na yan, na binabaliwala ka naman o hindi ka pinapansin o tinitiis ka, bigyan mo na lang siya ng space. Baka kasi kailangan niya lang talaga makapag-isa ngayon. Baka kailangan niya lang ng huminga. Baka kailangan niya lang makapag-isip-isip. Ang problema kasi sa karamihan sa inyo, kapag may problema kayo ng partner nyo, hindi ka magkanda uga-ugaga at hindi para bang sinisilihan niyang puwet mo. 'Di ba? Ikaw ang napakarupok. Ikaw ay talaga namang ikaw ang hindi makatiis sa kanya. Dahilan kung bakit ka inspired ikaw lagi ang nagmamakaawa sa kanya. At di niya lubusang makita ang halaga mo. At patuloy kang nasasaktan. At patuloy kayong nag-aaway. Alam nyo, ibig sa ulit kang magmakaawa, lalo na kung wala ka namang ginagawang mali, bigyan mo siyang space. Hayaan mo muna siyang makapag-isa. Hayaan mo muna siyang makapag-isip. Hayaan mo muna siyang sabihin nating bahala muna siya sa buhay niya. Alam nyo, kapag ganyan ang ginawa nyo, mas malaki ang posibilidad na lalaki ay talaga namang makita ang value nyo. Mas malaki ang posibilidad na ang lalaki ay magbago at hindi ka na muling saktan pa. Kasi yung problema, masyado kang mahigpit eh. Ang problema, habol ka ng habol. Ang problema, masyado kang marupok. At lagi kang namimilit at lagi kang binababa mo ang sarili mo. Nagmamakaawa kang palagi sa kanya. Ba't hindi mo subukan ka-inspired na manahimik o gumamit ng no contact rule o mas piliing mag-self-improve kaysa paulit-ulit na magmakaawa sa kanya. At mas maganda talaga kung bigyan luwag mo siya. Kung hindi mo siya sinasakal. Kung binibigyan mo siya ng space. Upang yan ay talaga namang sa katagalan, siya ang lumambot sa iyo. Siya ang magbago ng ugali at makipag-ayos sa iyo. At hindi na ulit sa mga kasalanan niya sa iyo. At lagi kanyang hanapin ka-inspire. At ang pangatlong bagay guys na dapat mong gawin upang hanapin ka ng isang lalaki, itoon din ang oras mo sa sarili mong buhay, trabaho o pamilya. Ilang pangatlo ka-inspired. Alam nyo,
Isa yun sa pinakamahalaga na dapat nyong laging tandaan at dapat lagi nyong i-apply sa sarili nyo. Hindi mo dapat binubuhos ang oras mo sa partner mo. O nandyan tayo, mahal mo siya. May relasyon kayo. May commitment kayo. May nasimulan kayo. At may plano kayo. Pero hindi ibig sabihin na magpapakabaliw ka na sa kanya. At papaikutin mo na ang mundo at sarili mo lang sa kanya. At sa kanya lang nakatuon ang kaligayahan mo. At sa kanya lang nakatuon ang panahon at oras mo. Alam nyo, mga kaspart, hindi tama ang ganyan. Kahit na nakipagrelasyon ka, nag-boyfriend o nag-asawa ka pa, kahit nag-umibig ka pa o nabaliw ka pa, sa lalaking yan na talaga namang dapat itinutuon mo rin ang oras mo sa ibang bagay at hindi laging sa kanya. Tulad sa trabaho o pamilya, sa mga pangarap mo, sa sarili mo. Alam nyo, kapag yan ang ginawa mo, ang lalaki ang magbabaliw sa'yo. Kapag yan ang ginawa mo, ang lalaki, ang siyang laging maghahabol sa'yo. Ang siyang laging talagang mag-iisip sa'yo. At laging maghahanap sa'yo. At hindi ikaw. Matuto ka lang na alamin ang halaga mo sa sarili mo at pataasin palagi ang halaga mo sa sarili mo. Sa pamamagitan ng hindi ka dapat laging nakatuon sa lalaki at nagsa-self-improve ka dapat upang magkaroon ka ng kumpiyansa na hindi ka maghahabol sa kanya at hindi ka parang sabik na sabik sa kanya sapagkat ikaw mismo alam mo ang halaga mo. Mabababa kasi ang tingin nyo sa sarili nyo. Karamihan sa inyo ganun, aminin nyo man o hindi. Diba? Kaya nga kapag naghihiwalay kayo ng lalaki, yung iba lang sa inyo, hindi naman lahat. Kapag yung iba sa inyo, hiniiwan ng lalaki, naghahabol. Diba? Gumagawa ng paraan para bumalik yung lalaki. Humihingi ng mga signs o kung ano man. Pero, hindi mo inisip na kaya siya nagkaaganyan dahil masyado mo siyang nilunod sa validation. Masyado mo siyang nilunod sa iyong pagmamahal. Bakit hindi mo subukang mahalin lang siya ng sapat? Bakit hindi mo subukang mahalin lang siya ng tama at hindi sobra? At mag-focus ka rin sa ibang bagay tulad sa buhay mo at makikita mo ang resulta na ganoon pala ang mangyayari na ang lalaki ang siyang laging maghahanap sa iyo at mababaliw sa iyo ka-inspire. At ang pang-apat na bagay ka-inspire na dapat mong gawin upang hanapin ka palagi ng isang lalakis, hindi dapat ikaw ang laging unang nagme-message, yung pang-apat ka-inspire. Alam nyo, kapag yan ang talaga namang pinractice mo sa sarili mo, na hindi ikaw laging una nag-i-initiate na mag-chat o mag-text, mag-message sa lalaki, at kadalasan siya ang hinihintay mo na unang magparamdam sa iyo, magandang practice yan sapagkat ang lalaki ay talaga namang laging mag-i-invest sa iyo. Sapagkat ang ibig sabihin lang naman kapag siya lagi ang una o madalas na unang nagme-message sa iyo, ibig sabihin lang niya nag-iisip siya sa iyo, hinahanap ka niya, nag-e-effort siya, kaya nga siya nagparamdam sa iyo, kaya nga siya nag-type ng message sa iyo, nakatanggap ka sa kanya ng mensahe. Ibig sabihin merong effort yun, meron yung investment pagdating sa kanya. At kapag mas lalong nag-i-invest sa iyo ang lalaki, mas lalo ka nagiging mahalaga. Ganyan yan ka-inspired. Pero sa nangyayari kasi, sa karamihan sa inyo, kayo ang unang laging naghahanap, kayo ang unang laging nagpaparamdam, unang nagme-message, unang nagchat-chat, unang nagte-text, unang nagko-call. Dahilan kung bakit ikaw mas lalo ang nababaliw sa lalaki sapagkat invest ka ng ganyang bagay sa kanya. Yung mga simpleng ginagawa nyo para sa kanya, yung mga effort nyo para sa partner nyo, investment yan. At yung investment na yan, ang ibig sabihin yan, mas lalo siyang nagiging mahalaga sa iyo. Hindi ko naman sinabi ka-inspire na huwag ka mag-invest sa kanya. Hindi ko naman sinabing huwag ka mag-effort. Hindi ko naman sinabing huwag siyang pahalagahan. Ang sinasabi ko lang, dapat matuto kang magbalanse. Baka kasi, ikaw na lang palagi ang nag-i-invest. I mean, ikaw na lang palagi ang nag-e-effort. Ikaw na lang laging unang nagpaparamdam. Hayaan mong siyang mag-effort para sa'yo. Mag-message para sa'yo. Unang magparamdam kaysa ikaw. Upang siya naman ang laging mag-invest sa'yo. Upang hindi mawala ang halaga mo at mas lalo ka pang maging mahalaga sa kanya. Dahilan kung bakit palagi kanyang hahanapin ka-inspired. Panglimang bagay ka-inspired na dapat mong gawin upang hanapin ka ng isang lalakis. Kapag nag-uusap kayo, makinig at iparamdam na mahalaga ang sinasabi. Yung panlima ka-inspired. Diyan nagkakamali ang karamihan sa inyo. Diba? Alam nyo, kung iisipin mabuti, sumatotal, isa yan sa talagang mas lalo nagpapa-attract sa'yo sa lalaki. Diba? Kaya, yung mga marurunong dyan, marurunong makinig, yung mga marurunong magpahalaga sa kinukwento o sinasabi ng isang lalaki o ng partner nila,
Yun yung palaging hinahanap ng lalaki. Pansinin mo, kapag ka marunong kang makinig sa lalaki, marunong kang makinig sa boyfriend mo o sa asawa mo, at pinaparamdam mo pa sa kanya na mahalaga ang sinasabi niya, o nagpapakita ka ng interest sa mga kinukwento niya, pansinin mo, balagi kanyang hinahanap, nire-respeto ka niya at magaan at pakiramdam niya sa iyo. Kabaliktaran kapag ka ikaw ay hindi marunong makinig. At ang mas matindi pa, gusto mo ikaw lang ang pinapakinggan. Diba? At diba, matuto kang makinig. Yung iba sa inyo hindi na nga nakikinig. Sinasabi pa't ipinaparamdam pa sa partner na lalaki na para bang walang kwenta yung mga sinasabi niya. Halimbawa, yung asawa mo o yung boyfriend mo, nagsishare ng plano sa'yo, nagsishare ng idea sa'yo, nagsishare ng pangarap niya sa'yo. Ikaw naman tong si kontra, ikaw naman tong si negatibo, ikaw naman tong si daldal, na para bang ang ibig mong sabihin wala kang tiwala sa mga sinasabi niya, na hindi siya magtatagumpay sa mga sinasabi niya. Huwag ganon. Kaya it's matuto kang makinig sa lalaki. Matuto ka rin magpahalaga sa mga sinasabi niya. At iparamdam ito sa kanya. At magpakita ng interest sa mga sinasabi niya. At makikita mo ang katotohanan ng lalaki ay mas lalo kang mamahalin at lagi ka pa niyang hahanapin ka-inspire. Pang-anim na bagay ka-inspire dapat mong gawin upang hanapin ka palagi ng lalakis. Mag-iwan palagi ng magagandang alaala kapag magkasama kayo. Yan ang pang-anim ka-inspire. Na totoo, kapag ka yan ang ginawa mo o sinikap mong gawin. Kapag may mga pagkakataon na nagsasama kayo, minsan man lang yan o madalas, gumagawa ka ng mga magagandang alaala, siya sa mga bagay na talagang mamimiss ng lalaki sa'yo, hahanap-hanapin ng lalaki sa'yo, gugustuhin niyang maulit kasama ka, gugustuhin niyang maranasan muli ng dalawa kayo. Hindi ba't napakasarap ng ganong sitwasyon na ang lalaki ay hinahanap-hanap yung mga moments niyong dalawa, yung mga masayang alaala niyo, iniisip niya. 'Di ba? Kaya yung iba diyan kapag nagkakasama kayo ng partner niyo, huwag niyo sayangin sa puro kadramahan, sa puro tampuhan, sa puro away, sa puro kung ano namang hindi magagandang pinapaalala mo sa kanya. Imbis na bumuo ka ng magagandang alaala, ang binubuo mo puro sablay. Ang binubuo mo ay puro inis, ang binubuo mo puro away. Anong aalalahanin niyang maganda sa iyo kapag nagkalayo kayo? Hahanap-hanapin ka ba niya pagka ganun ka? Pagka ganun ng mga alaalang binuo mo, kasama siya. Kung gusto mo ang lalaki, lagi kang hanap-hanapin. Lagi mag-effort na makausap ka. Lagi mag-effort na makasama ka. Palaging sikapin na makita ka. At gustuhin palaging maulit ang mga alaala nyo. Bumuo ka ng mga magagandang alaala na habang magkasama kayo. Sa mga sikreto na dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Sikreto at dapat mong gawin upang ang lalaki ay lagi kang hanap-hanapin. 100% pa yan, ka-inspire. Max-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog na ito. Kung kalimutan na mag-like, comment, and pakishare na rin ng video na ito upang makatulong tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakaklik na subscribe, click nyo na po yung subscribe, Max-inspired, click nyo na po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching, humingi ng advice o payo, message lang po sa akin Facebook, and yung profile picture ko sa FB. Kapag hindi nyo yun makita sa search bar sa FB, sa Messenger, try nyo i-search sa Messenger, Aldin Capa, yung po yung profile picture ko, message nyo ako po mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Max-inspired. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired.